Number 10. Ngiting anino sa tubig. Sa eksenang ito, unti-unting lumilitaw ang isang mahabang anino mula sa dilim ng tubig. Hindi malinaw kung isda ba, higanting igat, o kung anumang mandaragit na hindi sanay makita ng tao sa mababaw na bahagi. Ang mas nakakakilabot, hindi ito kumikilos ng padalos-dalos, kontrolado at parang may sinusundang direksyon na parabang may isip at layunin. Habang nagfo-focus ang kamera, mas tumitindi ang takot dahil ang hugis nito ay tila nakamasidlang, nag-aabang sa tamang sandali. Ito yung tipo ng footage na mabilis magpapanik sa internet. Maraming hula, maraming debate, pero iisa ang tama. May bagay sa ilalim ng tubig na ayaw mong masalubong kapag ikaw ang nasa ibabaw. Number 9. Doraemon sa ilalim. Dito naman, ang nakakagulat ay hindi isang halimaw, kundi isang pamilyar na anyo sa maling lugar. Ang isang Doraemon na nakahandusay sa ilalim ng dagat. Sa unang tingin, parang simpleng basura o laruan lang na inanod. Pero kapag naaalala mo ang mga ekstenang abandoned sa mga lumang pelikula at kwento, bigla itong nagiging eerie, parang may sariling story ang pagkakabaon niya sa buhangin. Ang mas tumatama sa pakiramdam ay kung gaano ito ka-uncanny, isang iconic na character na dapat nasa masayang mundo pero nandito sa tahimik at malamig na kailaliman. Nakakabuo ito ng kakaibang lungkot at takot dahil minsan hindi kailangan ng ngipin o dugo para mabalisa ka. Sapat na ang isang bagay na sobrang pamilyar na biglang naging parang hindi na dapat nahanap. Number 8. Itim na yelo. Sa bahaging ito, ipinapakita kung gaano kamapanganib ang tinatawag na itim na yelo. Hindi yung tipikal na puti at kumikinang na yelong naiisip ng marami, kundi isang madilim at halos invisible na panganib sa dagat. Kapag malayo ang tingin mo, halos kapareho lang siya ng kulay ng tubig, kaya madaling magpagkamalang normal na alon lang, hanggang sa sobrang lapit mo na at wala ka ng oras umiwas. Ang nakakatakot dito, hindi lang siya basta yelo, parang bato sa tigas, siksik at kayang makasira ng barko kapag tumama sa maling anggulo. Kaya maraming kwento ang mga marino at polar crews tungkol sa biglaang paglitaw nito. Isang iglap na tahimik, tapos sunod ay pinsala, pagkawala ng direksyon at panik. Dahil ang kalaban mo ay bagay na hindi mo man lang nakita ng maaga. Number 7. Halimaw sa GoPro. Dito nagsisimula sa isang simpleng naibagsak na camera scenario, yung tipong normal lang sana. Babalikan mo ang footage para makita kung ano ang nangyari. Pero imbes na ordinaryong ilalim ng tubig ang lumabas, isang nilalang ang nakatitig mismo sa lente. Itim ang mga mata, hindi kumikislap at may bibig o panga na puno ng matutulis na ngipin parang karayom na mas bagay sa malalim na dagat kaysa sa isang lawa o enclosed na tubig. Ang nakakapaningig, parang hindi siya dumadaan lang, parang naghihintay. Yung titig niya, diretsyong-diretso sa kamera, na parabang alam niyang may nanunood sa kabilang side. At doon nagiging mas disturbing ang idea. Kung may predator na kayang manatiling tahimik, nakatago at handang sumulpot sa mismong sandaling lumapit ka, gaano karami pa kaya ang ganito na hindi natin nakikita? Number 6. Mga nilalang sumusunod. Sa eksenang ito, isang maliit na bangka ang nasa gitna ng malawak na dagat. Hangin ay malakas, langit ay kulay abo, at yung pakiramdam na parang walang katapusan ang paligid. Sa una, may simpleng alon lang na kakaiba ang galaw. Mabilis masyado para maging dolphin o normal na pating. Pero ilang segundo lang, may mga hugis na nagsisimulang lumitaw sa ilalim ng tubig. Parang sabay-sabay na sumusunod at eksaktong nakaayon sa direksyon ng bangka. Ang mas nakakakilabot, hindi lang sila iisa. Parang grupo, kumikilos na may koordinasyon. May mga sigaw sa bangka, may kakaibang tunog na tumatago sa hangin. At habang nagdadive at muling sumusulpot ang mga nilalang, mas lalong tumitindi ang panik. Dito mo mararamdaman yung primal fear, yung idea na kahit anong bilis mo, may mga bagay na kayang sumabay at posibleng mas sanay sa larong ito kaysa sa'yo.
Number 5. Habulang gabi sa dagat. Dito naman, mas lumalala ang tensyon dahil gabi na at ibang klase ang takot kapag hindi mo nakita ang ilalim. Isang viral clip ang nagpakita ng bangkang hinahabol sa dilim ng misteryosong mga nilalang. Sa umpisa, ang makikita mo lang ay puting spray ng alon at bakas ng makina. Tapos biglang may ulo o anyong maputla ang sumusulpot sa likod, halos dikit sa bangka na parang nakatutok lang sa direksyon nila. Habang tumatagal, ang nakakaalarma ay yung bilis at determinasyon ng pagsunod. Hindi ito yung typical na curious na hayop lang, parang may target. At sa dilim, bawat pag-angat ng ulo, bawat paglapit sa stern, nagiging paalala na sa bagat, lalo na sa gabi. Hindi mo kailangan makita ang buong katawan para matakot. Minsan, sapat na ang idea na may kasabay ka at hindi mo alam kung hanggang kailan siya titigil. Number 4. Higanteng lulo sa dilim. Sa bahaging ito, parang binubuksan ng pintuan ng isang mundo na hindi talaga para sa tao. Yung kailaliman na halos walang liwanag at sobrang bigat ng pressure. May mga bihirang pagkakataon na nahuhuli ng kamera ang nilalang na mukhang galing ibang planeta. At dito, ang itsura niya ay sobrang off sa normal na buhay dagat. Maliit ang katawan, pero may mahahabang braso at tentacles na manipis. Parang mga sinulid na nakabitin sa kawalan. Ang nakakagulat, hindi siya gumagalaw tulad ng ordinaryong pusit. May kakaibang simetriya at stiff na postura, parang marionette na nakasabit sa dilim. At dahil sobrang bihira itong makita, lalo itong nagmumukhang misteryo. Parang paalala na kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, may mga nilalang sa ilalim ng dagat na halos ayaw talagang magpakita. At kapag nagpakita man, hindi mo alam kung dapat kang humanga o matakot. Number 3. Halimaw sa kailaliman. Dito naman mas tumitindi ang kaba dahil ang setting ay isang lugar na sinasabing sobrang lalim at halos hindi pa naaabot ng tao. Sa clip, may isang napakalaking nilalang ang umaahon mula sa madilim na asul. May katawang tila may mga ridge o patong-patong anyong parang armor. Habang gumagalaw, parang nagwo-wave ang mga layer nito. At sa bawat segundo, mas nagiging malinaw na hindi ito mukhang anumang hayop na karaniwang kilala ng siyensya. Ang pinaka-nakakapanghilabot ay ang ulo, malapad, angular, at may mga kumikislap na bahagi na parang bioluminescent na corona, pumipintig na parang apoy sa ilalim ng tubig. Kahit sabihin mong may mga nilalang talagang adapted sa matinding pressure at dilim, iba pa rin kapag may nakita kang ganito. Dahil ang unang papasok sa isip mo ay, kung may ganitong klase ng buhay sa kailaliman, ilan pa ang nandyan na hindi pa natin nauunawaan? At gaano ba talaga tayo kaliit sa mundong iyon? Number 2. Mahabang aninong nilalang. Sa simula pa lang, parang normal na tanawin lang. Panayad na alon, tahimik na baybayin at walang sinyales ng panganib. Pero biglang may isang mahaba at may itim na hugis ang dumudulas sa tubig. At agad mong mapapansin na hindi ito kumikilos tulad ng isda o lumulutang na damong dagat. May bigat at kontrol ang galaw. Parang may malaking katawan sa ilalim na dahan-dahang nagnanavigate malapit sa surface. Habang kumakalat ang clip online, lalong lumalakas ang mga hinala. May nagsasabing parang higanting igat. May nagsasabing isang hindi pa natutuklasang nilalang na napadpad sa mababaw dahil sa pagbabago sa kapaligiran. At doon pumapasok ang tunay na takot. Yung ideya na minsan, ang karagatan ay parang pinto lang na bahagyang bumubukas. Isang saglit lang, may silip ka sa kung ano ang nasa ilalim. Tapos, bigla ulit itong nawawala, na parang sinasabing, hindi pa oras para maintindihan mo ako. Number 1. Puntot ng balyena. Dito, ang scene ay sobrang surreal. Isang kayaker sa malinaw na tubig, tapos sa malayo may nakatayong buntot ng balyena na nakaangat sa ibabaw. Hindi gumagalaw, hindi sumisisid,
hindi sumasaboy. Para siyang rebulto sa gitna ng dagat, isang malaking anyo na nakatigil na parang may sariling seremonya. Sa unang tingin, mapapawam ka, pero habang tumatagal, nagiging bakit at anong ibig sabihin nito ang tanong. Ang mga researcher may tawag dito, tail sailing, at may iba't ibang paliwanag, pahinga, pag-regulate ng temperatura o paraan ng komunikasyon. Pero kahit may scientific explanation, iba pa rin ang tama sa dibdib kapag nakita mo siyang ganon. Isang napakalaking hayop na kayang manatiling kalmado at tahimik habang ikaw, isang maliit na tao sa ibabaw, ay biglang napapaalala kung sino talaga ang may kontrol sa spasyo na yon.